Nakaka-nervous itong nangyayari sa Israel at Iran, bakbakan, kanya-kanyang bombahan. Naku, talagang abala tayo sa ating mga OFW kasi palagay ko hindi magtatapos dyan. Baka kumalat pa, nag-umpisa, ayan, Palestine, Israel, lumawak, naging Southern Lebanon, lumawak pa, naku, damay-damay na, pati Iran na, tapos may bakbakan pa sa tabing Syria. Ang problema nito, kadami-dami, milyon-milyon ng Pilipinong OFW, maiuuwi ba natin lahat sila? Yan ang problema. Unang-una, may sasakyan ba? Ngayon na hindi na nagliliparan. Pagkatapos nun, yung mga opisyal lang ang nabalitaan ko na nakalabas. Paano yung milyon-milyon Pilipino, lalo na yung mga nasa kampo, nasa disyerto, nasa malalayong lugar? Naku, dapat likasin natin lahat yan kung paano. Yan ang tanong. At yung iba naman, matigas ang ulo, ayaw magsialisan, paano walang hanap buhay na atupagin dito? Yan ang nakakatakot. Siyempre, ikalawa, ang problema natin, yung presyo ng langis. Nako, yung Hormuz na yan, yan yung dagat kung saan dumadaan lahat ng langis. Sabi nila, 40% daw ng lahat ng oil products ng buong mundo. Naku, pag hinarang yan ng Iran, paano na tayo? Wala ng oil. Ayan ang problema. At higit sa lahat, siyempre, impressionan. Magtataasan ng todo-todo pag kinapos. At ikatlo, nako, ang balita, ang pinakamatinding kliyente, $400 billion ang kontrata ng China sa mga taga-Iran para sa kanilang langis. So, kapag hinarang yan, baka magwala na rin ng China. Paano aandar lahat ng pabrika doon? Lahat ng mga sasakyan, ng mga tren nila. Naku, talaga naman, umaasa ang China sa Iranian oil. Yung 400 billion US dollars na kinontrata nila. Kapag inipit yan, naku, anong mangyayari? Kasi ang balita natin, maraming gera na nag-umpisa dahil iniipit ang mga langis. Alam natin yan, sa Pearl Harbor, may balitang ganon. Alam din natin yung sa Libya. Kaya kinakailangan alamin natin at sana ipagdasal natin ng matindi na maghinahon silang lahat. Huminahon talaga. Paano ba yung tinatawag na de-escalate? Mag-usap-usap, kahit papano, mag-negotiate. Siyempre, masakit sa kalooban, namatayan na, nasira ang mga bahay. Paano kaya ito? Kailangan talaga pag-isipan at pagtulong-tulungan.